Ang susunod na sasalang sa News to Go in-depth mula sa United Nationalist Alliance o UNA, dating Senador Dick Gordon. Magandang umaga, former Senator Gordon. Magandang umaga sa iyo, Howie. Good to see you again. Yeah. So you want to return to the Senate, and the big news about the Senate in the last several weeks, itong bangayan, no? Itong nag-aaway, sabi mga ng mga protagonists, nasa gutter na raw yung usap-usapan sa sila mismo. Those were their words. Anong masasabi niyo sa mga nangyayari doon? Very sad because ang Senado, yan ang senior Yan ang talaga nakakaintindi, kaya 24 lang yan. Kaya dapat piliin na maigi yung 24 because yung maturity na kailangan, yung pananaw na malayo, at yung talagang example ng pamumuno ay dapat makikita dyan. Dapat yung tinago yun. Dapat, hindi naman tinago, dapat nag-focus ka agad. Okay, yung pinakaugat nito, yung hindi pantay na pagbibigay ng pondo. No? So, anong Senador kayo, nakatanggap din ba kayo ng mga pondong ganito, mga cash gift? Hindi naman namin binubulsin, binibigyan namin sa staff. Okay, so anong ginawa nyo doon sa binigay sa inyong pondo? Sa staff ko, siyempre, marami rin akong staff, marami rin akong so, parang bonus sa staff, gano'n? No, nagdadagdag ako ng consultant. Okay. So ginawang staff salary, operating expenses marami talaga. Marami rin mga tao na gusto mong kunin, at kung magkami hindi mo kailangan, naglalagay ka ng iba. But you had discretion about how to use the money. But you saw fellow senators using it in a way that hindi nyo gusto. I'd like to think that all senators use it for sa dapat gawin. No? Pero dapat na malaman ng tao dyan, hindi ho masama yun, hindi ho bawal yun. Ang totoo niyan, yan sa ibang bansa, kung ikaw ay nasa minority, wala ka man lang committee. Dito nga, baliktad dahil wala tayong two-party system. Ang Senado, yung Senate President, delikadong posisyon niya, kaya kailangan pakisamahan niya lahat. Kaya binibigyan niya ng committee kahit na minority, kahit na hindi bumoto sa kanya. Pero kung nilalabanan siya, karapatan ng Senate President na huwag silang bigyan. Ganoon rin sa Amerika. Pagka yung majority whip, hindi ka sumusunod, hindi ka bibigyan ng dam, hindi ka bibigyan ng Air Force Base, hindi ka bibigyan ng tulay doon. Ganon yun. Hindi pantay. It just so happens na hindi ka bumoboto doon sa majority, hindi ka lalagyan. So the fairness principle doesn't apply in this case? Doesn't apply. Okay, sinabi ni Senator Miriam Santiago na kaya maraming gustong maging senador dahil sa mga pondong ganito. Baka siya lang. hindi naman tama yan because you cannot believe somebody who has sweeping statements like that. I mean, I'd like to think na ako, pumunta dyan sa Senado, gusto kong baguhin yung election law. Gusto kong magdagdag ng kabuhayan. And I work for that. At pag nag-iimbestiga naman, nakikita naman yun, seryoso ang pag-iimbestiga. Meron kaming sinasabit na ang hanapin nyo, kung nag-iimbestiga tapos wala sinabit na report. Yun ang mga ganyan. Kung hindi talaga sulit yung binabayad sa senador, hindi dapat mag-senador. Kukuha ka ng senador, hindi tatayo. Manunood lang, hindi makikipagdebate. At pagkatapos, yun ang hindi dapat. Ang may mali noon, hindi yung senador. Ang may mali, yung tao. Okay, nakilala ko bilang isang kritiko ni dating Pangulong Estrada at alam niyo, nandun ako sa Subic nung you were holding out and it became a very emotional event. Nandun yung mga supporters nyo. Umiyak pa nga kayo dun You were waving the flag. Talaga because pinaghirapan ko ng 6 na taon yan. Matagal ko ng vision niya Subic. Pero ang pinaglalaban ko doon, yung law, yung rule of law. May appointment ka. Hintayin mo. Katulad yan kay Gwen Garcia. Nag-apply siya, nagpag-file niya ng certificate of candidacy, tinanggal siya. Politika yan. Ano panahon na yun? Siguro, kami ni Erap kasi masyadong malapit kami niya nung araw bago kami mag-away. Kaya medyo masidi at kinantsawan siya. Kaya nag-away kami. So nagkaroon nga kayo ng away, pero ngayon, nasa una kayo. Hindi dahil sa una. Magkaibigan na kami bago pa umabot sa una. Hindi na so nag-reconcile kayo? Yes. Okay. Hindi naman dapat makipag-away habang buhay sa kalaban mo Meron akong away dyan nagkasakit yung anak, tumulong ako. Hindi lang sa kanya, maraming pa akong kaaway sa politika na pagkakailangan, tutulungan mo. Kasi at that time, nung nag-hold out kayo sa Subic, parang up to the death yung laban. To the death because ginagamit ang marahas na batas doon sa mga taong na nag-volunteer sa Subic. Binabaril, pinapalo. Siyempre, magagalit ka. So since then, nag-reconcile na kayo ni dating Pangulong Estrada. So do you forgive easily? I mean, that seems to be a very big issue for you. No, it was a big issue for our people. I can go back to any position I want. I feel very confident na kahit na anong posisyon kaya kong hawakan. Hindi naman ako kumakapit ko. Pero I'm a lawyer, katulad nga doon sa kay Corona, nung nililiti siya, may mga ginawa doon na hindi dapat gawin sapagkat hindi magandang halimbawa. Ako hindi pumapayag halimbawa yung checkpoint, sisiya sa atin, tatago yung
pangalan ng pulis. Dahil violation ng rights mo yan. So yung dapat ilalagay mo lahat sa lugar na yung batas susundan mo. Merong batas. Kaya sabi ko nung araw right away, you go to court, Mr. President, you don't have to hit us. At yung mga pulis, syempre nagpapasikat, gusto ma-promote, nanakit. Yan ang nangyari dyan. Okay. Well, I have to say, meron kayong reputasyon na madaling mapikon, no? Are you conscious of this? Ano ko? Kailan ako napikon sa'yo? Hindi sa akin, pero... Kanino ako napikon? Kanina daw, sa unang hirit. Medyo nagalit kayo dun sa tanong ni yung isang kandidato. Hindi ako napikon. So, para sa inyo, hindi yun pikon? Hindi ako, I'm passionate about my causes. Okay, passionate ang tawag niyo doon, hindi yun pikon. Ang pikon yun talaga yung nawawalan ka ng handle. Ako, hindi naman ako nawawalan ng handle. Hindi ako nagagalit. I'm disappointed na yung level ng debate, isama mo yung hindi naman dapat isama. I've been a debater all my life. Kung debate lang, madali. Mas mahirap gumawa. Kung hindi ka marunong magtrabaho sa tao, hindi ka dapat dyan. Kung alam mo lang manira, manakit, hindi ka dapat dyan. Okay. Thank you for clarifying that. Okay, I think there's nothing to clarify. I just wanted to make sure that... See, I'm passionate about that. Yeah. I'm not clarifying. I've always been like that. Okay, that concludes the first portion. Ngayon yung ating lighter, Miss Universe, Mr. Universe question. Isang ko lang pa. Kung walang passion ng isang leader, wala siyang magagawa sa buhay. Subic was a passion. Wow Philippines was a passion. Olongapo, being a model city, was a passion. Even the Senate, automated election. I had debates, heated debates. So, kailangan lalabas doon. Okay, so passion. Thank you. Okay, okay, meron ba kayong bisyo? Anong bisyo? Drugs? No. No, I mean, however you define bisyo, so wala kayong kabisyo-bisyo, what you... Ang kasalanan ko, I work too much. And sometimes, I expect others to work as much. Kasi pati mga salita ko, you don't work, you don't eat. Bawal ang tamad. Kailangan tingnan mo yung kauso mo para ikaw tuloy-tuloy ang trabaho. Because, ang feeling ko, napakalayo na ng Pilipinas sa ibang bansa, kaya kailangan magmadali. Ang feeling ko sa Red Cross, kailangan magawa natin kagad, yung marami nahihirapan. So, I am very demanding. If that's a vice, then I'm guilty of that. Okay, anong pinakaayaw nyo sa pagiging politiko? Yung I have to play to the media, na napipersa ako, na I have to pay for advertising, na when I think dapat ang media, binibigyan lahat ng pagkakataon ng tao, masabi yung kanila. Naiinis ako na mga tao na gumagastos ng katakot-takot at hindi pinapakita yung tunay na katotohanan. Ang gusto kong gawin dyan, lahat ng tao dapat sa gobyerno, sabay-sabay, para makita ko sila talaga ang dapat. Okay, our time is up. Maraming salamat po, former Senator Dick Gordon.